everyone! Hello mga lalab! So, welcome back to my channel. So, on today's video naman is pag-uusapan natin ang nilabas na bagong update patungkol sa mangyayaring changes na pagdadaanan ng mga Filipino na uuwi sa Pilipinas. So, ito po ay effectively starting on April 1, 2024. So, lahat po ng international Filipino passenger na dadaan sa international ports of entry na ipaprocess through e-gates. Ayon sa advisory, tatanggalin na nila ang arrival sticker. So, uulitin ko po, sa mga dadaan sa e-gates. So, ano ba tong e-gates na ito? So, ginawa nila tong e-gates na to para mapadali ang pagpasok natin sa Pilipinas. So, para malesen yung pila doon sa immigration, pwede kang dumaan dito sa e-gates na ito. So, paano ba ang pagdaan dito? Una is itatap mo yung passport or yung boarding pass. May mangyayaring thumb mark, picture, and then after that is lalabas na yung arrival sticker. So normally, yun yung mga process or steps na nangyayari sa e-gates. But on April 1, 2024, wala ka nang marireceive na arrival sticker. So ano yung ipinalit nila? So after the process ng pag-tap ng boarding pass or passport, thumb mark, picture, is makaka-receive ka na lang ng arrival confirmation. Saan? Sa email na ginamit mo noong ikaw ay nagpa-register sa e-travel. So, kailangan mong mag-register talaga sa e-travel kasi yung email na ginamit mo doon is doon ka makaka-receive ng arrival confirmation. But for those people, kasi may mga travelers talaga na nagko-collect ng stamp in every country na pinupuntahan nila. Either sa Philippines man yan, pag-uwi sila, or sa ibang country. May mga ganong talagang travelers. Don't worry, kasi if you preferred to have the stamp on your passport, you can request doon sa immigration staff na naka-assign doon sa e-gates. So, you have an option to have your stamp on your passport or not. So, siguro sa mga nagmamadali na and they don't prefer to have the stamp on their passport and it's okay to them, then they don't need to go on the immigration staff or clerk na nagbibigay ng stamp. So, inuulit ko po, starting April 1, 2024. So, the Bureau of Immigration, Republic of the Philippines advised us, or actually not advised but requiring us to register in the e-travel system 72 hours, at least 72 hours prior to our extended travel or extended flight. So, may mga nagtatanong or nagsusubok, at isa na ako noon na nagsubok na 1 month or 2 months prior to my intended flight is nagre-register na ako sa e-travel. But sadly, hindi ako makapasok. Hindi ako makapag-register. It's because nakalagay doon, tatanungin yung intended flight mo and they will say that you can register at least 72 hours prior to your travel. Kung paano naman ang mag-register sa e-travel system, ay gagawa po ako ng panibagong video step by step kung paano mag-register on their website and on their application. Yes, there is a new application na ginawa ang ating Bureau of Immigration patungkol dito sa e-travel para po maiwasan ang scam. Yes, sad to say po, marami pong na-scam na mga
nagre-register. Napapasukan nila yung maling website. So, yun lamang po, paalala lang po mga kababayan, mga kaibigan, ang e-travel po ay free. Kung napasukan nyo man po ang ibang website at naniningil ng pera or bayad sa pag-register, maaari lamang po na kayo po ay lumabas sa website na yan at wag nang ituloy dahil yan po ay scam. So maraming salamat po mga lala. Thank you for watching. At sa mga may mga katanungan, maaari po kayong mag-comment on this video at nang masagot po natin sa susunod na ating video. So, bye guys! Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video. Bye!